Sambahin niyo ang Diyos, bituing nagniningning. Sambahin niyo ang Diyos, dagat, bundok, halaman at hayop. Purihin niyo ang Diyos. Purihin ang Diyos, kayong gawa niya. Umawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, alam ng Diyos ang kailangan natin. Pero ibibigay pa rin niya kung ano ang ating hinihingi at hinihiling. Ginagalang ng Diyos ang ating kalayaan. At hindi naman tayo pepwersahin ng Diyos sa tanggapin natin ang isang bagay na ayaw natin. Pero minsan din, marami tayong mga bagay na tinanggap sa Kanya kahit na hindi natin hiniling. Ang mga bagay na ito ay grasya. Dahil kailangan natin ang mga bagay na ito. Nakakatanggap tayo ng pagpapala sa Kanya araw-araw. Kahit na hindi natin ito inisip, kahit na hindi natin ito binanggit. Nagpasalamat ka na ba sa Diyos? Palagi kang nananalangin, nagre-request sa Kanya. Pero isa sa mga makapangyarihan na dasal ay ang dasal ng pasasalamat. Kaya nga, bago tayo humiling ngayon, magpasalamat muna tayo sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng bagong buhay, bagong araw, at mga grasya at bendisyon na hindi natin napapansin at nakikita. Sa mga pagkakataon na kung saan nagkulang tayo sa pasasalamat sa Diyos, sa mga pagkakataon na hindi natin siya nabigyan ng papuri, at sa mga pagkakataon na kung saan nanatili pa rin tayong nagkakasala kahit na napakabait at puno ng habag ang Diyos sa atin. Minsan pa tayo magpakumbaba para makita tayong karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang hinihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan at ang iyong pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyan aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Nahihibang na ba kayong mga taga-Galacia? Sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag na ipinahayag sa inyo ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus. Ito lamang ang ibig kong malaman ninyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan
o dahil sa inyong pakikinig at paniniwala sa mabuting balita tungkol kay Kristo? Napakahangal ninyo. Nagsimula kayo sa espiritu at ngayon nagwawakas kayo sa laman. Wala na bang halaga ang naging karanasan ninyo? Marahil naman ay mayroon. Bakit ba ipanagkakaloob sa inyo ng Diyos ang espiritu? Bakit ba siya gumagawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa kautusan? O dahil sa inyong paniniwala sa mabuting balita? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpagdala ang Diyos sa ating ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa mga kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at ahalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Yan ang sumpang binatawan niya sa atin, amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Alleluia, 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 alleluia. Kami yung pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa kanya malagad, ipalagay natin ng isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan naglalakbay at wala akong may hain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatarangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makabangon upang bigyan ka ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakakasumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mga mabubuting bagay, sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. We know the saying that God is good all the time.
And all the time, God is good. Ang paniwala pong ito ay galing sa Psalm 23 verse 6. Ang sabi, that God's goodness is always with us. But we have to admit, sometimes we do not feel and experience that God is good all the time. Amen? Minsan nararanasan natin na napakasama ng ating mga pinagdadaanan. Minsan dumadaan tayo sa paghihirap. Minsan hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga dasal. Aminin natin, minsan dumadaan tayo sa punto ng ating buhay pananampalataya na kung saan pinagdududahan natin, talaga ba mabuti ang Diyos? Halimbawa, ikaw na nga ang hirap na hirap sa pagtatrabaho habang itong mister mo walang ibang ginawa o inatupag kung hindi ubusin ang sweldo mo. Ikaw na nga nagsasakripisyo, hindi mo alam kung paano mo mababayaran ang mga pangangailangan sa inyong tahanan. Ito namang iyong mister, pag nakakakuha ka na ng pera, kukunin niya. Saan niya ginagastos, saan niya inuubos? Sa sugal, sa sabong, sa alak. At pagkatapos, pinagsasabihan mo lang, nakikiusap ka sa kanya, ikaw pang susuntukin, ikaw pang sasampalin, binubugbog ka, inaabuso ka ng asawa mo. Anong mabuting Diyos ang hinahayaan niya na mangyari ito? Kung mabuti ang Diyos, bakit hinahayaan na magka-cancer yang maliit mong anak? Kung mabuti talaga ang Diyos, bakit hindi kanya tinulungan na pumasa sa board exam o kaya na makuha mo yung hinihingi mo, pinagdasal mo na visa para makapag-abroad ka, makapagtrabaho sa ibang bansa. Kasi lumalaki ng mga bata, kailangan nila ng pangmatrikula. Kung mabuti ang Diyos, bakit ka hinahayaan na maghirap financially? Patong-patong na ang mga utang at pagkatapos magkakaroon pa ng aberya, magkakasakit pa mga magulang mo. Saan ka huhugot ng pera, pambayad ng gamot, ng hospital? Paano naging mabuti ang Diyos na hinahayaan niyang lumaya sa mga padre de pamilya at mag-isa ang misis, ang babae na itaguyod niya ang kanyang mga anak? May mabuti bang Diyos na hinahayaan niya na mamatay ang mahal mo dahil sa aksidente o sakit? Mabuti ba talaga ang Diyos na kung saan, bakit yung mga masasamang tao, yung maraming kasalanan, sila pa ang humahaba ang buhay, nagtatagumpay, yumayaman, habang ikaw na tapat na nagsisimba, nagdadasal, nagsiserve sa parokya, ay hirap na hirap, kapos na kapos sa budget. Bakit? Kung talaga bang mabuti ang Diyos, bakit hinahayaan niya sa ating mundo magkaroon ng corruption, ng kasamaan, ng krimen? Paano natin masasabi that God is good all of the time kung may mga masasama tayong nararanasan at hindi natin nararamdaman minsan ang kanyang kabutihan? My dear friends, the goodness of God does not depend on your feelings. The goodness of God does not depend on your particular experience. Masasabi niyo po ba na masama ang doktor dahil hindi ka gumaling? Tingnan mo muna ang iyong lifestyle. Baka kahit na nagpapatingin ka, nagpapacheck up ka, umiinom ka ng gamot, wala pa rin tigil. Yang iyong pagkain ng pagkain, talagang hindi mawawala ang iyong diabetes kung lumulunok ka naman, inuubos mo ang 1 litrong Coke. Kung gabundok naman ang iyong kanin. Masasabi mo ba na masama ang isang sasakyan, isang kotse, na kung saan nabangga mo ito? Ang tanong, marunong ka ba talaga magmaneho? Marami pong mga foreigner, diring-diri sa balot, yaki daw. Pero bakit masama ito para sa kanila? Dahil hindi sila sanay. Bakit ba nakikita natin na masama ang Diyos minsan? Una, marahil dahil sa pag-uugali natin. Baka naman masama ang iyong pananaw. Baka naman nabubuhay ka sa pagkakasala. At intindihin niyo po ito, when you have a bad mindset, when you have a bad attitude, you will never experience and see any goodness in your life. Amen? And when you live in sin, it is so difficult to experience how good is our God. Pero pangalawa,
Hindi sanay minsan ang ibang tao sa kalikasan ng Diyos. Kung hindi mo nauunawaan at naiintindihan sino ang Diyos, hindi mo mararanasan ang kanyang kabutihan. Kaya nga po, ang spirituality, ang ating buhay pananampalataya, isa pong parte dyan dapat ay ang pagkikilala natin at pag-uunawa sa ating Panginoon. Because when you understand who God is, you will love Him more. You will become more faithful to Him. Know God deeply, you will follow and love more faithfully. Amen? My dear friends, the more that we understand God, the more that we can say and proclaim, God is good all the time. May dalawa pong dahilan para masabi natin na mabuti ang Diyos. There are two reasons why we can say that God is good all the time. First, God is good because God answers all of our prayers always. Sabi nga po sa ating ebanghelyo, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door will be open to you. Basta't magbibigay ang Diyos, kung hihingi ka, makakakita ka, kung maghahanap ka. Bubuksan ng Diyos ang mga oportunidad kung lang lalapit ka at kakatok ka sa puso niya. Minsan, ang binibigay ng Diyos sa iyo ay hindi mo gusto. Pero kapatid, magpasalamat ka palagi sa kung ano man ang binibigay ng Diyos sa iyo. Kasi mas maganda na meron tayong natatanggap kaysa sa wala. Hindi po ba? Magpasalamat ka palagi sa Diyos kasi palagi siyang sumasagot, tumutugon sa lahat ng iyong pangangailangan. Ano po ang tawag niyo sa isang tao na hindi ka sinasagot pag meron kang hinihingi sa kanya o pag kinakausap mo siya? Hindi po ba ang tawag natin dyan ay bastos? Ang mabuting balita, hindi bastos ang Diyos. Mabuti ang Diyos dahil palagi siyang merong sagot, meron siyang tugon sa anumang hiling natin. Minsan, di po ba, kahit na ang tagal-tagal na nating hindi nagdadasal, hindi mo siya naaalala, nabubuhay ka sa pagkakasala, pag humingi ka sa Kanya, sasagutin at sasagutin ka pa rin niya. May ibibigay pa rin siyang pagpapala sa iyo. Ganyan kabuti ang Diyos. Hindi nagtatanim ng sakit ng loob ang Diyos. Hindi kamukha mo. Di po ba? Dahil minsan ka nang nasaktan ng isang tao, paglalapit siya sa iyo, nagpapasorry na nga siya sa iyo, ikaw naman, isnabin mo siya. Hindi isnabero ang Diyos. Believe, God always answers our prayers. At ang tatlong palaging sagot ng Diyos sa atin, sa ating mga dasal, ano? First, God says no. Why? Because God is protecting you. Second, God answers wait. Because God is preparing something better for you. Third, God answers you yes. Because what He will give is the best for you. When you pray and ask, God always responds. God is never silent, and even God's silence is His answer to your prayers. Because even if God is silent, He is present. At pinakamalaking grasya na pwede po natin matanggap sa Diyos ay hindi yung pagsagot niya sa ating mga dasal, kung hindi siya mismo. Amen? Aanuhin mo yung natanggap mo, yung gusto mo, pero wala doon ang presensya ng Diyos. Kaya nga, isa sa mga pinakamagandang hilingin natin sa Panginoon, God, stay with me. Because when God is near to you, then you are very blessed in your life. Amen? Second, God is good because everything we experience is for our own good in the end. Sabi nga po ni San Pablo, everything works together for the good of those who love Him. So kung mahal na mahal mo ang Diyos, hindi niya hahayaan na ikaw ay mapasama. Amen? Ang susi para matanggap mo yung iyong pinagdarasal
Hindi lang pananampalataya, hindi lang pagpapakumbaba, kung hindi pagmamahal sa Kanya. Love God more, and you will receive more from Him. Kung mahal na mahal mo ang Diyos, lahat na nangyayari sa iyo ay para sa ikabubuti mo bandang huli. Ang sabi po ni San Pablo, balikan nyo, everything will work together. Everything. Lahat. Hindi kakaunti. Hindi po isa. Hindi po sinabi little or some. St. Paul tells us everything is working out together. Kailangan natin tignan ang kabuuan ng ating buhay. Sabi nga po ng namayapang founder ng Apple, si Steve Jobs, you cannot connect the dots looking forward. But you can only connect the dots by looking backwards. Kailangan tayong magbalik tanaw sa buhay natin para maunawaan natin lahat ng nararanasan natin ay magkakakonekta, magkakaugnay, at lahat ng yan ay may pinupuntahan, isang mabuting bunga para sa iyo na minamahal ng Diyos. Sabi po ng Ebanghelyo, sabi po ni Jesus, kung nga ang mga masasamang tao nagbibigay ng mga mabubuting bagay sa kanilang mga anak, paano pa kaya ang inyong amang nasa langit? O nga naman po, pagkasama-sama man ng budhi ng isang tao, makikita mo may kabaitan yan. Ang Diyos pa kaya na sobrang bait, na sobrang buti? Papabayaan ka ba niya? Hindi. Tingnan niyo po yun. Ang mga masasama, marunong magbigay ng mabuti. Ang Diyos pa kaya na napakabuti, hindi ba magbibigay sa iyo ng mas mabuti para sa ikauunlad mo, para sa ikasasaya mo, para sa pagiging payapa ng iyong kaluluwa? Mga kapatid, para po mawala ang ating mga pag-aalala sa buhay, sabihin mo at paniwalaan mo araw-araw, mabuti ito, mabuti ang Diyos. Let that be your prayer. Every day, every minute, every second. This is good. God is good. May nangungutang sa'yo, may nagpapatulong sa'yo, habang ikaw naman, kapos ka na rin, nahihirapan ka. Wag sanang iinit ang ulo mo, wag kang maiinis. Wag sana sasama ang loob mo, sabihin mo, mabuti ito, mabuti ang Diyos. Sinisiraan ka na mga kaopisina mo, kaya mga kapitbahay mo, hayaan mo sila. Kahit na mabuti na nga ang ginagawa mo, sa simbahan, nagsaserve ka, nakakarinig ka pa rin ng pangit at hindi maganda galing sa ibang tao. Hayaan mo, sabihin mo, mabuti ito, mabuti ang Diyos. Kahit na nalaman mo na meron kang 4th stage cancer, huwag kang mag-alala, sabihin mo, mabuti ito, mabuti ang Diyos. Nawalan ka man ng pera, niloko ka ng ibang tao, na-scam ka, magdasal ka, sabihin mo, mabuti ito, mabuti ang Diyos. Hindi mo man maiintindihan ngayon, pero pagdating ng araw, sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, kailangan mong tanggapin yung masamang karanasan na yan kasi yan ang magiging tapakan mo para ikaw ay umangat, umasenso at makadiretso, makakatanggap ka ng mas magandang grasya galing sa Diyos. May kaibigan po akong isang pamilya. Ang anak po nila ay sumali po sa beauty pageant. Pinagdasal po nila sa akin, ako naman po sa aking mga tahimik na oras, pinapanalangin ko po na sana manalo siya. Kahit po dito sa ating misa, sinasama ko po sa mga mass intention kung mananalo po ng Miss Universe. Siyempre, napakapalad po natin, may bisita po tayo maganda dito sa parokya, hindi po ba? Pero nung pong coronation, nakatanggap po ako ng text message. Sabi po nitong mga kaibigan ko na mag-asawa, Father, hindi po pinalad hindi po nanalo. Salamat po sa dasal. Sa totoo lang po, nalungkot ako. Sino po ba ang hindi malulungkot? Dasal ka ng dasal pero hindi pinagkaloob ng Diyos. Pero nag-message po ako, nag-text back po ako, sabi ko, God has a better plan. Yan nung pong piyesta, pumunta po dito sa parokya, nagkukwento po kung ano nangyari. Nakita ko po itong bata, hindi naman po siya depressed, hindi po siya malungkot. Glowing pa nga yung muka. At tinanong ko, ano na nangyari? At dito po binalita sa akin,
may mabuting nangyari pala. Pagkatapos ng pagkatalo, ang dami pong mga project na lumapit sa kanya. Naging na po siyang isang model. Kinuha siya ng iba't ibang kumpanya. At dahil po dito, nakapagregalo pa ng massage chair sa mga magulang niya. Sabi ko, tignan mo na ang pagkatalo mo. Nagbukas ng ibang pintuan. Mabubuting pagpapala para sa inyo. So I tell this to you, my dear friends. In the midst of your difficulties and problems in life, don't stop praying, proclaiming God is good all the time. Because when you pray and believe that God is good all the time, you are actually showing your faith to God. Amen? And remember, God grants miracles and blessings to those who deeply, faithfully, and joyfully trust in Him. Magdasal po tayo mga kapatid. Sa gitna po ng ating mga paghihirap, mga pagsubok sa buhay, palagi tayong maniwala na ang Diyos ay mabuti, na ang Diyos ay mabait. At ang lahat ng ating natatanggap sa buhay na ito ay ginagamit niya para sa mas lalo pa nating ikabubuti at ikababanal. Maniwala ka kapatid, naway umasa ka sa Diyos. Magtiwala ka, sabay-sabay nating sabihin, God is good all the time. All the time, God is good. Amen. Nangako si Kristo sa atin, humingi kayo at bibigyan. Lumapit tayo sa ating Ama na nasa langit na may kapanatagan at pananalig. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang simbahan, naway italaga natin ang ating sarili sa tunay at malalim na buhay, pananalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga taong labis na abala, naway matutong maging bahagi ng kanilang mga gawain, ang pananalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway patuloy na manalangin kahit na gaano kabigat ang ating kasiraan ng loob. Dahil sa mga pagsubok sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, manggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Diyos, higit pa sa aming mga imahinasyon ang iyong kabutihang loob at sa mga pamamaraang hindi namin nauunawaan. Pakinggan mo nawa ang panalangin tinataas namin sa iyo sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay ng iyong inihahabilin
at sa pagdiriwang ng dapat naming gampanin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikinalulugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbago at pinagdarangal sa pamamagitan ng iyong anak na ikinalulugod, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi ang iyong paghiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang muling mabubuhay.
Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Tisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa pagsasalo namin sa pagkain inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo, na aming pinakikinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Why do we say God is good? Paano natin nasasabi na mabuti ang Diyos? Dalawang dahilan, huwag niyo pong kalimutan. Una, dahil palaging tumutugon, sumasagot ang Diyos. Minsan kahit na hindi tayo humiling, meron pa rin siyang binibigay sa atin. Palagi tayong magpasalamat sa Diyos. Kahit na siya ay tahimik, hindi niya tayo iniiwan. Ang pinakamalaking at pinakamagandang blessing o pagpapala ay ang presensya ng Diyos. Amen? Pero pangalawa, mabuti ang Diyos palagi dahil lahat ng binibigay niya para sa atin ay para sa ating ikabubuti pagdating ng panahon. Kahit na yung masama mong nararanasan, gagamitin niya yan para mas umangat ka, para mas bumuti ka, at para mas maging banal ang iyong kaluluwa. Remember the line, the saying that God writes straight using crooked lines. Kahit na masama ang iyong pinagdadaanan, yan ay gagamitin pa rin niya para sa iyong ikaliligaya, para sa iyong ikatutuwa, para sa iyong ikapapayapa. Kaya stop worrying. Huwag kang mag-alala. Huwag kang magagalit. Huwag kang agad susuko. Hindi pa tapos ang kwento. Hindi pa tapos ang labanan. Yan ang magandang pag-uugali. Yan ang magandang attitude. Sabihin mo, God is good all of the time because the story continues. The fight continues. Matatapos lang ang kwento natin kung happy na ang ending. Amen? Para po bumuti ang inyong nararamdaman ngayon, para makatanggap kayo ng tuwa at kapayapaan, para po sa ating assignment, ano man ang inyong ginagawa, ano man ang inyong nararanasan ngayon, ulit-ulitin nyo bilang inyong dasal, God is good all of the time. All of the time, God is good.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.